Let's pray. Lord, thank you Lord for this day po. Salamat po sa bagong araw, bagong pag-asa, and another chance to live. Please guide our path today, especially our thoughts, our words, and actions. Bless everyone po, our family and friends. Salamat po sa lahat ng blessings at sa darating pa mga blessings, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do for me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me, then hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you enter, my child, I love you. As long as you're seeking my face, walk in the power of my daily sufficient grace. Times I may grow weak, feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. Who am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. Price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you. For all that you've given to me, I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the path of my daily sufficient grace.
Magandang umaga po sa ating lahat, sa inyong lahat na muling nakasubaybay sa pag-aaral na ito sa ating online morning devotion dito sa Crossroads United Methodist Church. Labis akong nasasabik para sa pag-aaral na gagawin natin ngayong umagang ito. Naniniwala ako na ito ay magiging isang pagbabago sa pananaw para sa maraming tao. Alam kong ito ay para sa akin at para sa inyo. Ang talatang pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito ay makapagbibigay sa atin or makakatulong sa atin kung paano natin ito gagamitin upang lumikha ng mga pangarap at pangitain para sa ating buhay, para sa ating iglesia. Dahil sa mga panahon na ito, lalo't higit na mayroon tayong pagawain, mayroon tayong Faith Project 2 na talagang isinaalang-alang lang natin sa ating pananampalataya. At tunay na sa pamamagitan nitong pag-aaral na ito, makikita natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang pagbabatayan nating teksto sa umagang ito ay makukuha o maririnig natin at mababasa natin mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 3, talatang 20. At ito ang sinasabi. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Ang pag-aaral pong ito ay may title po na Believe that God can do the impossible. At sa ating pag-aaral sa umagang ito, tingnan natin ang tatlong mahalagang punto nitong binasa nating teksto mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Efeso. Ano ba ang nais niyang iparating sa mga taga-Efeso at bakit ito ay nasabi ni Apostol Pablo sa kanila at maging sa panahon natin ngayon, lalo na humaharap tayo sa samot-saring subok sa ating buhay. Tingnan natin kung paano kikilos ang ating Panginoon. Unang punto na nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ay ang salitang kayang gawin ito ng Diyos. Mayroon ka bang agam-agam sa iyong sarili na imposibleng mangyari? Pero ano ang sabi sa ating unang punto? Kayang gawin ito ng Diyos. Ang Efeso Kabanatang 3, talatang 20 ay maaari talagang hatiin sa tatlong magkakaibang bahagi na nagbibigay sa atin ng tatlong magkakaibang mahahalagang punto. At ang unang bahagi ng taluntod na nais kong ipakita sa umagang ito ay, ngayon ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos na may kakayahan. Ngayon ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos na may kakayahan. Ang bahaging ito ay nagsasabi sa atin na ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng Diyos. Upang bigyan ang talata ng ilang konteksto, kailangan mong bumalik sa simula ng aklat ng Efeso. Sa Efeso, Kabanatang 1, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Ephesians o sa mga taga-Efesos, sa iglesia ng mga taga-Efeso, na ang layunin ng Diyos sa paggawa ng higit sa ating iniisip ay hindi para sa ating makamundong tagumpay, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, ito ay makabuluhan dahil nangangahulugan ito na ang pangalan ng Diyos ay nasa proper line, nasa linya. Ito ay nakapagpapatibay dahil kung ang pangalan ng Diyos ay nasa linya, ibig sabihin, o kung gayon, bakit hindi niya gagawin ang mga himala? Bakit hindi siya lumampas sa hinihiling mo sa Kanya? Kaya mga kapatid, sinasabi ng Diyos na kaya ko ito.
Ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Na kaya niyang gawin ang mga bagay na iniisip mo? Kaya niyang matupad? Tandaan mo, God is able. Kaya kung anong pinaplano ng ating iglesia, lalo tigit dito sa Crossroads United Methodist Church, kayang-kayang gawin ng ating Panginoon yan. Manalig at magtiwala tayo sa kanyang kakayahan na magkakaroon ka rin ng kabahagi upang ang iniisip nating pagbabago para sa iglesyang ito, physical change, ay magkakaroon ng katuparan. Muli, sinasabi ko po at uulitin ko, kaya ko ito. Yan ang salita ng ating Diyos na kailangan nating panghawakan upang magkaroon ng pagbabago. Pangalawang punto, gagawin ito ng Diyos. Amen. Ang ikalawang bahagi ng talata ay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa atin, sa ating kalooban, at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. Kapag nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, nararanasan natin ang kabuuan at kapangyarihan ng Diyos. Ang pangalawang mahalagang punto ay gagawin ng Diyos. Amen po ba para doon? Huwag mong tingnan ang iyong kalagayan. Huwag mong tingnan kung ano ang nasa paligid mo dahil ang Diyos na nasa iyo ay nagbibigay sa iyo ng kailangan mo. Sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, gagawin ko ito. Ako ang kailangan mo. So inuulit ko mga kapatid, dito sa ating iglesia sa Crossroads United Methodist Church, mayroon tayong hangarin na mabago physically ang ating iglesia. The building itself, the physical appearance itself. Kung nangangamba ka na hindi mo kayang magbahagi upang magkaroon ng katuparan, upang makapaglaan tayo ng pondo para dito, maliwanag na sinasabi ng Panginoon, gagawin ko ito, ako ang kailangan mo. Kaya manalig tayo na mayroon tayong maibabahagi. Maliit man yan, pero i-honor natin na gagawin ito ng Diyos para sa atin. Para maging kabahagi tayo para sa naisin natin sa ating iglesia. Sa minamahal nating Crossroads United Methodist Church. At yan ang pangalawang punto, gagawin ito ng Diyos. Pangatlong punto, huwag matakot na hilingin sa Diyos kung ano ang gusto mo. Ang ikatlong bahagi ng talatang ito ay upang makamit ang higit pa kaysa maaari nating hilingin o isipin. Ang huling bahaging ito ay makabuluhan dahil ito ay nagpapahiwatig na ang talatang ito ay nangangailangan ng isang gawa ng pananampalataya. Nais ng Diyos na talagang pumunta tayo sa Kanya. Ang Ephesians o ang Efeso Kabanatang 3, talatang 20, bilang isang buong talata, ay hinahamon tayo, hinahamon ka kapatid, na magtiwala sa Diyos sa ating pinakamaligalig na mga pangarap at umaasa pa rin na ito ay magkakaroon ng kaganapan sa ating isipan. Ito ang ikatlong mahalagang punto. Nais ng Diyos na hingin mo sa Kanya ang mga hangarin ng iyong puso. Ang Efeso Kabanatang 3, talatang 20, ay hinihiling sa iyo ng Diyos na sabihin mo sa Kanya kung ano ang gusto mo.
para mabigyan ka niya ng higit pa sa hinihiling mo, sa iniisip mo, at sa nais mong mangyari sa iyong sarili. Sapagkat ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na gustong lampasan ang iyong mga ninanais, ang iyong mga inaasahan. Kaya ano pa ang gagawin mo? Huwag kang matakot na hilingin sa Diyos kung ano ang gusto at naisin mo. Napakagandang talata. Akmang-akma sa kalagayan natin para sa iglesyang ito ng Crossroads United Methodist Church. Sa paghahangad natin na mabago natin ang itsura ng ating iglesia, talagang sinusubok tayo ng ating Panginoon. Sinusubok niya tayo na maniwala at magtiwala sa kanyang kakayahan bilang ating Diyos na sinasampalatayanan. Tandaan natin sa ating unang punto, kayang gawin ito ng Diyos. At doon pa man panghawakan na natin na maitatayo natin muli ang ating iglesia na mayroong panibagong hitsura. Sa pangalawang punto, sabi, gagawin ito ng Diyos. Kaakibat natin ang Panginoon. Kasama natin siya sa pagpaplanong ito, mga kapatid. Kaya huwag tayong matakot sa ikatlong punto na hilingin natin sa Diyos kung ano ang gusto natin para sa ating iglesia. Sinusubok ka ng Lord. Sinasabi niya sa'yo, kaya ko itong gawin, gagawin ko ito. At huwag kang matakot na ito ay mangyayari. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa umagang mapanghamon. Amen. Tayo ay manalangin. Diyos, banal kang totoo sa aming buhay. You are God that is able sa lahat ng bagay. Kaya maraming salamat sa paghamon sa amin sa umagang ito. Nagagawin mo ang lahat. Nagagawin mo ito. At huwag kaming matakot na maniwala sa kakayahan mo o aming Diyos bilang aming Diyos na pinipurit sinasamba. Tunay o aming Ama na magkakaroon ng malaking pagbabago sa iglesyang ito. Kung amin lang pangangatawan ng hawakan at tindigan ang iyong mga salita na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Salamat, Lord, sa muli mo pong pagkilos sa amin. Ganun din sa mga hinihiling namin sa aming personal na buhay. Salamat po dahil kikilos ka, gagawin mo ito. Kaya mo itong gawin. Sa pamamagitan nun, hindi kami matatakot na magkakaroon ito ng katagumpayan. Lalo't higit, sa lahat ng miyembro ng iglesyang ito ng Crossroads United Methodist Church, maghari ka po o aming Panginoon. Sa mga may problema sa kalusugan, lalo't higit ang aming kapatid na si Tito Rene, Lord God, ikaw ang kikilos at gagawa para sa buhay niya. At sa iyo namin ibinibigay lahat ng nais mong mangyari para sa kanya, para sa pamilyang Dalisay, O Lord God. Kumilos ka sa kanya. At sa iba pang kapatiran na dumaranas ng karamdaman ngayon, hipuin mo sila, O Lord God. Maghari ka po sa kanila. Kumilos ka po para muli silang magkaroon ng kagaanan sa kanilang mga kalusugan. Sa lahat, Panginoon, ng miyembro ng iglesyang ito, kumilos ka po sa kanilang buhay. Alam po namin na kaya mo itong gawin at gagawin mo ito. At sa pamamagitan ng aming pagtitiwala, magkakaroon po ito ng kaganapan. O Lord, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Salamat po sa patuloy mong pag-iingat. Hindi lamang sa aming iglesia, sa aming buhay, kundi sa kabuuan ng aming bansa, sa pagkilos mo, sa lahat ng namumuno dito mula sa nasa itaas na posisyon hanggang sa pinakamababa. Maghari ka po upang patuloy naming maranasan ang iyong pag-ibig sa bansang ito. Sa gitna ng mga kinakaharap naming problema, sa gitna ng mga kaguluhan na nangyayari sa aming paligid.
Huwag mo pong hayaan na mapalagay ito sa masama, bagkus ang iyong kabutihan ang maghari. Sa umagang ito, tanggapin mo po ang aming papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, muli na naman po tayong natapos sa ating pag-aaral sa umagang ito sa mapanghamong mga salitang isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Hinahamon niya din tayo na huwag nating sukatin ang kakayahan ng Panginoon dahil lahat ay kayang-kaya ng ating Diyos. Hanggang sa muli po naming pagbabalik sa araw ng Lunes, huwag po kayong mawawala. At kung maaari po, ito ay inyong ibahagi, i-like, i-share sa inyong mga wall upang mas marami pang makapakinig sa mabuting balita ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, mula dito sa Iglesia ng Crossroads United Methodist Church, ako po muli ang inyong lingkod, Deaconess Reza Amazon. Paalam! Ayan, muli na naman po tayong natapos sa ating pag-aaral sa umagang ito sa mapanghamong mga salitang isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Hinahamon niya din tayo na huwag nating sukatin ang kakayahan ng Panginoon dahil lahat ay kayang-kaya ng ating Diyos. Hanggang sa muli po naming pagbabalik sa araw ng Lunes, huwag po kayong mawawala. At kung maaari po, ito ay inyong ibahagi, i-like, i-share sa inyong mga wall upang mas marami pang makapakinig sa mabuting balita ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, mula dito sa Iglesia ng Crossroads United Methodist Church, ako po muli ang inyong lingkod, Deaconess Reza Amazon. Paalam!